Marami sa inyo nagsalita sa akin ng masakit. Yan ang katotohanan ng buhay. Whether you accept it or not, you cannot move on without acceptance. Pinagsalitaan ninyo ako ng hindi magaganda sa inyong komunidad, sa inyong nasasakupan. But the people did not believe you. I think that would be a lesson for each and everyone. I'm not saying everyone said bad things about me, but most of you I know. Ang mahirap kasi dito sa Maynila, hindi naman ako matutulogis. And I know the city, I know the street, I know the attitude, I know through the years. O yun na lang, para just safe to say, through the years of dealing with people, marami rin nagmamalasakit sa akin. Now, having said that, the people have spoken already. And so loud that even you, kahit kayo, nakita ninyo yung mandato ng tao. So anong lesson learned sa buhay? Because there must be a lesson learned to each and every one. Kaya kailangan mahalal kayo ng bayan, kapwa namin. Paglingkuran ninyo ang taong bayan, hindi ang politiko. Kasi pag nagalit ang tao, ipapakita talaga ng taong bayan yung tunay niyang damdamin sa balota. Kasi yun lang yung panahon na kung saan solo siya, mag-isa siya, kausap niya ang kanyang sarili at ang Diyos. Wala na nakakita. We may do all things, activities, ways, techniques, and all other things, but at the end of the day, is the people who wins. Yun ang importanteng alam lang natin. Whether you accept that fact or not, I don't know. Ako, nung naulats ako, hindi nyo napansin. Nasaan ako? Beta ako sa DFD. Wala akong sinabi na hindi naman makakatulong yung sasabihin ko. Makakasakit pa ako ng damdamin. Anong ngayon? Mag-uwi ako payapa. And Joel knows it. And our friends, Joe knows it. Wala na ako, beta na ako. Kasi masaya na ako na sila nagtagumpay. Nakamit nila yung kanila mga kalaga. Ngayon, kung ako'y naging bahagi nun, maliit na bahagi, I'm happy ko. Because when I see our group, our people whom we believe naging successful, ang mabuting gawin ng mga nakatulong, palakpakan sila habang nandulog sila sa iba. Kaya yun ang naging buhay ko. Pinapalakpakan ko sila. Kaya lamang, may mga circumstances sa buhay na hindi maiwasan. And don't think that I don't understand. What I don't understand is, siguro hindi naman natin kailangan na pagsalitaan ng mga salitang hindi natin makakain. Tama na yung mapahiwa-hiwalay tayo ng kulay, pula, puti. At the end of the day, we must not forget who we are and who are we with. Remember this, principle of gravity will be applied to everybody. Across, it's a matter of universal rule. Anything that goes up must come down. And I was told by one elders of our group, and I took it full-heartedly. I was told and guided, be careful to the people that you meet on the way up, because these are the same people that you're going to meet on the way down. Kasi talagang mangyayari inevitable. Kaya ako, hanggat mali, pinalalawak ko ang damdamin. Yung iba tao, hindi tayo maintindihan bakit tayo nagpapatawad. Simple lang ang sagot ko. Si Jesus nga, pinatawad tayo lahat Ako pa kaya? Joel and I, Chichi and the members of the City Council, and all of you, tayo nagtulungan lang. Katapupayan ng mga konsyado, katapupayan ng congressman, ng vice mayor. But it is the people. So tayong bayan natin. If you're in that way, thank you very much. Bilang panguli, thank you very much naman sa inyo. Gusto ko na sa akin yung marinig dito. Thank you very much. Naglilinis nyo yung mga barang-barangay ninyo. Wagas ang reklami niya. Kasi hindi ka kayo mahirapan. Dati nagpapaliwanag pa kayo sa dyaryo. Ito, every Saturday. Pansinin ninyo. Nagbabaka pa rin ng Maynila. Pero kasi nyo, umuho pa ng mabilis. I think we must be doing something correct. But we must not stop. Kasi, end of the day, nalulungkot ako. Itong buwan lang ito, nakasikita tayo. 70 na ang patay sa atin. At 260. When you do the math, 260
is infected, 70 succumb from the infection of leptospirosis. So it's killing our people. It's really, wala pa nag-discuss niya, ha? Nag-discuss lang, hindi pa nila dinidiscuss yung health repercussion of this flooding. So, kaya thank you sa inyo. Ako, thank you. On behalf of the people of Manila, at thank you nililinis ninyo ang inyong mga kalsada. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon na naman ng another reaction video dito nga po sa pagpunta ni Mayor Isko sa baluarte po ni Congressman Joel Chua, no? At dito pa lang sa kanyang opening statement mga kababayan ay medyo talagang nakaka-awkward to, no? Pero syempre maganda na din naman na inilabas na ni Mayor Isko yung kanyang tunay na saloobin patungkol nga po sa mga nangyari nung mga nakaraan. At hindi na nga po naitago ni Mayor Isko yung kanyang kinikimkim na sama ng loob, which I think it's very normal at valid yung kanyang nararamdaman dahil tao lang naman din si Mayor Isko at siya din naman po ay nasaktan talaga, no, sa mga nakaraang panahon kung ano-anong mga issue at putik ang ibinato sa kanya. Sa kanyang sariling term nga, no, halos ipako siya sa krus ng kanyang mga naging kalaban sa politika. But the people have spoken mga kababayan at si Mayor Isko nga po yung nanalo bilang mayor ng lungsod ng Maynila. Dahil kung maitatanong nyo mga kababayan, isa po tayo sa mga naunang vlogger ni Mayor Isko, no, nung kanyang unang termino, at nakita po talaga natin na sa loob ng 3 taon na nakasama natin siya, nakita po natin yung progress na nangyari po sa lungsod ng Maynila at yan po ay hindi makakaila ng kahit nino man, no? At marami po sa ating mga kababayan yung na-miss talaga yung kanyang serbisyo, yung kanyang presensya sa lungsod ng Maynila nung tumakbo po siya ng 2022 bilang presidential dito po sa presidential election, no, na natalo po ang ating alkalde. So noon mga kababayan talagang ramdam sa lungsod ng Maynila yung epekto po ng Isko. Kumbaga, Isko effect, kumbaga kung tawagin, no, sa larangan ng kalinisan, kapayapaan, at dito sa mga makabagong kagamitan na nagagamit po natin hanggang sa ngayon at yung mga programa, yung mga legacy ang iniwan niya na hanggang sa ngayon ay talagang napapakinabangan po ng ating mga kababayan. At alam nyo yung ipinakita ni Mayor Isko ngayong umaga mga kababayan ay kahanga-hanga para sa akin, no? Dahil kaya niya pong iset aside yung kulay ng politika para lamang po sa kapakanan po, no, ng kanyang mamamayan at para po sa ikabubuti talaga at ikauunlad ng ating syudad. So ilang beses na pong napatunayan po ni Mayor Isko yan na talagang yung interest niya ay para po sa mamamayan at hindi po yung personal interest na kung sakali talaga na siya ay may sama ng loob talaga kay Congressman Joel Chua at sa kanyang dating Vice Mayor kay Vice Mayor Hani Lacuna, no, na siya po talaga ay idadamay niya po lahat-lahat talaga, no, pero hindi pagka ganitong mga pagkakataon na patunayan naman natin na yung mga naging kalaban niya po nung nakarang eleksyon sa pagiging congressman, yung mga hindi niya ka-line up ay napagbigyan niya naman po, no, sa mga kahilingan nito, yung mga request nito, mga proyekto para po sa betterment ng kanilang mga nasasakupan. So isa po ito sa hinahangaan ng napakaraming tao pagdating po kay Mayor Isko dahil ang kapakanan ng mamamayan, ang kapakanan ng lungsod yung kanyang inuuna at sineset aside niya po yung personal matter. So medyo challenging to mga kababayan lalo na kung nasa larangan kayo ng politika, no? Kasi kadalasan talaga ay pagka ganitong may mga alitan at hindi pagkakaunawan ay nagiging mitya po ito. Kahit kayo ay magkaibigan noon, maaaring ito yung magmitya ng hidwaan ninyo at talagang napakahirap ng ibalik ng trust. Kaya nga para sa akin mga kababayan, wala ka talagang makikitang tunay na kaibigan pagkadating sa politika kasi maaaring kaibigan mo yan ngayon, close mo yan ngayon, pero someday mga kababayan hindi mo alam na yan din pala yung magiging mortal enemy mo, no? At yan pa yung taong talagang magdadrag sa'yo na ikaw ay malubog, no, sa kahihiyan o kung anumang issue ang pwedeng ibato sa'yo para masira ka lang. So ito yung napakahirap sa side ng politics, no. At tama nga naman si Mayor Isko kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na mamuno sa iyong nasasakupan ay
paglingkuran mo yung mamamayan mo, hindi yung politiko. Kasi tama na kapag ka nagalit po talaga ang taong bayan, talagang ipapakita po yan yung lakas at puwersa nila, no? At wala naman din itong mga politiko na ito kung wala pong mga tao o wala yung taong bayan na naghalal sa kanila. So ayaw naman din natin mangyari mga kababayan yung nangyari sa Indonesia, sa Nepal, na mangyari din po sa ating bansa dahil napakalaking gulo po niyan at napakalaking damage po yan na imbis na ituon natin sa mga nararapat na programa at problema, madadivert po sa iba. So talagang maganda itong pinakita ni Mayor Isko na sana ito na po yung maging open na book ng bagong journey ng ating lungsod na iwasan na po yung pamumulitika at ituon na lang po yung tunay na programa at serbisyo na talagang magbebenepisyo po tayong mga nasasakupan nila, no, at hindi tayo yung makompormiso o yung maisaalang-alang sa mga problemang iiwan nila kung sakasakali. Sa huli mga kababayan ay pinasalamatan niya din po itong nasasakupan po ni Congressman Joel Chua, yung mga barangay po na nakipag-collaborate at sumunod po dito po sa kautusan po ni Mayor Isko na linisin po yung kanilang mga barangay, especially yung mga drainage po natin, na magkaroon po ng declogging every week para po mapanatili po natin yung kalinisan and also maibsan po man lang yung bahang nararanasan natin dahil sa mga palpak po na flood control, no, na very controversial po ngayon yan at hindi pa po nabibigyan ng hustisya. So habang ganito ang nangyayari po sa lungsod ng Maynila, kahit pansamantala, sabi nga niya ay band-aid lang daw itong ginagawang paglilinis at pagdedeclogging ng mga drainage, no? At tuloy-tuloy po yung ginagawa nila, halos everyday po yan, rain or shine, upang maiwasan po yung matinding pagbaha dahil tumataas po yung kaso ng leptospirosis dito po sa lungsod ng Maynila, which is talagang malaking epekto po yan at ayaw po nating mangyari na ito ay talagang maging high alert dito sa lungsod ng Maynila at napakarami pang tao ang magbuwis ng buhay dahil dito sa kababayaan ng flood control. So again mga kababayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung ating reaction video at kung gusto niyo mapanood yung buong naging talakayan nila dito ay bisitahin niyo po ang Facebook page ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa kanyang Facebook. Maraming salamat mga kababayan at comment down below kung ano yung opinion ninyo dito sa inyong napanood at ano yung sarili ninyong nararamdaman patungkol dito sa nasabi po ni Mayor Isko. So maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.